Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang Anak, at walang nakakakilala sa Anak kung hindi ang Ama, at iyaong marapating pagpahayagan ng Anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay pagpapakumbaba at kababaan ng loob. Narinig natin ang sinabi ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo." Opo, maliwanag nating narinig. Tunay na ikinalulugod ng ating Amang nasa langit ang isang taong may busilak na puso. Ang isang taong taglay ang pagpapakumbaba at kababaan ng kalooban. Alam po ninyo, sa ating buhay, marami sa atin naghahangad na maging mataas. Marami sa atin naghahangad na laging maging bida. Marami sa atin naghahangad na maging sikat at siyang pinakamadunong. Ang gusto natin lagi, yung mabilis na pamamaraan. Minsan, nakakalimutan na natin na dumaan sa tama at mabuting proseso. Nakalulungkot isipin na usong-uso sa mga Pilipino yung tinatawag na crab mentality, na hinihila mo pababa ang iyong kapwa
para lamang maiposisyon mo ang iyong sarili. Usong-uso rin sa atin yung tinatawag na lagay, pakisuyo, o pagpapaandar at pagbibigay ng mga pera, ng mga regalo, para lamang sa gayon mauna ang iyong ginugusto. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa mga nagsisimba ngayon at sa mga nanonood online, naranasan nyo na ba ang mga pagkakataon na ginamit ninyo ang inyong pera, posisyon at impluwensya para lamang maisulong ang inyong personal na kapakanan? Ilang beses at ilang tao na ba ang inyong mga naapakan para lamang iuna ang inyong mga hangarin? Kaya minsan, tayo mismo ang yumuyurak at hindi nagbibigay ng tamang dignidad o respeto sa isang posisyon, sa isang ahensya o isang tanggapan na kinabibilangan natin. Huwag po nating kakalimutan na ang respeto, kusang ibinibigay, hindi po yan natin pwedeng ipagpilitan sa iba. Uulitin ko po, ang respeto, kusang ibinibigay, hindi po yan natin pwedeng ipagpilitan sa iba. Bunga ang respeto ng ating sinseridad at mabuting pakikipagkapwa-tao. Kung taglay natin sa ating puso ang kabutihang asal, mangunguna dapat sa ating buhay ang pagpapakumbaba at pagpaparaya. Kaya wag nating kakalimutan na habang pinipilit din natin ang ating mga sarili sa katanyagan, karangyaan at pagiging una at bida, lalo namang ipinagkakait sa atin ito. Habang itinataas natin ang ating sarili, lalo tayong ibinababa ng pagkakataon. Lagi nating isipin, nasa Diyos lamang ang tunay nating karangalan at katanyagan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, mauunawaan lamang natin ang misteryo ng Diyos kung tayong lahat may pusong mapagkumbaba. Ang isang taong mapagmataas, mahirap niyang makita sa kaniyang buhay ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, limutin po natin ang ating mga sarili at matuto tayong laging nagpapasalamat sa mga biyayang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.